Yung kape natin mga guys. Good morning, good morning. Kape muna tayo habang umiikot tayo dun sa garden natin. Di na talaga ito nawawala sa sistema ng katawan natin. Dito tayo nabuhay mga guys. Bata ako, pagka wala kaming ulam, ang sabaw namin sa kanin ay kape. Alam niyo ba mga guys, kagabi habang nagpapahinga tayo bago matulog, may napanood ako niya sa YouTube. Yung napanood ko talaga tong news na to. Maikli lang siya eh. Ito, papakita ko sa inyo. Post-secondary students in Edmonton are back, and along with tough study schedule, they face a tough time of paying the bills. The federal government announced that it intends to implement a 24-hour working cap for international students, and some students think it's not enough. So I don't think so it's a good deal because we need some more time to work because we have our bills to pay. So government should increase some hours, like up to 30 hours per week. While others have a positive look at the announcement. I think it's good because even if you compare it to the 20 hours, the 4 hours, even though it's a small amount of time, it will make a big difference. It's too expensive over here, so that's why it's good if they increase hours, but 24 hours is also enough, as I think. The announcement has not yet been finalized by the Federal Immigration, but according to the government website, this will ensure they focus primarily on their studies while having the options to work if necessary. Nancy Thornton with Norquest says it's a welcome move to increase the threshold of the cost of living from $10,000 to $20,000 announced last December to help to understand the cost of living in Canada. However, we like the idea of them balancing their studies with working. And I think you can imagine working a full-time job and taking advantage of full-time studies would really be a lot for any student. So yun nga, nung napanood ko to, mga guys, hindi ko talaga maiwasang mag-react at ibigay yung point of view ko. Siyempre naging international student din naman tayo way back 2019. So parang naisip ko lang, it's unfair naman na ibigay lahat sa government ng Canada, lahat ng sisi sa nangyayari sa kanila dito. Actually, hindi lang yan yung video na napanood ko tungkol sa mga ginagawa ng mga international student ngayon dito sa Canada. No? Meron pa ako napanood na sa TikTok naman to, yung nagprotesta sila kasi kailangan ibigay o dinidemand nila sa government of Canada na kailangan ma-PR sila o permanent resident sila ng Canada. Tapos, meron pa medyo nakakatawa, may nagpo-protesta tungkol doon sa grades niya, bali, nakakuha siya ng failing grades. So, pinoprotesta nila yon kasi nga, ang dahilan niya, kaya lang naman siya bumagsak, dahil, nagtatrabaho siya. Sabihin, ginagawa niya yun para makasurvive sa may pambayad siya ng pag-aaral niya. So yun nga, napansin ko, ganyan na ba ka-demanding talaga ang mga international student ngayong panahon na to? Kasi naalala ko nung time namin, 2019, mga ilan-ilan lang kaming international student. Doon sa program ko, 4 kami, tapos sa mga ilang program. Siguro, kaya mo pang bilangin sa kamay at paa mo yung makikita mong mga Pilipino na international students o hindi ganun kalawak yung network namin nun. So, parang yung magprotesta ka against sa government para ibigay yung demand mo. Parang sobrang lakas saan kaya sila kumukuha ng lakas ng loob para gawin yun, di ba? So, yun nga, marami akong napansin recently yung mga pumuntang international student dito sa Canada. Para kasi yung intent ng pag-aaral, ng pagpunta nila dito as international student ay napalitan na ng parang ang purpose na lang talaga nila is mag-work, then PR or permanent resident, mag-a-apply sila. Parang secondary na lang yung pag-aaral, parang trunk na lang yun. Naisip ko lang, baka naman kasi ang nag-promise sa kanila ng magandang buhay o ang pag-apply ng PR o pagpa-PR dito sa Canada at pagtatrabaho ng more than 20 hours, yung agency na hinay nila para mag-process ng mga documents nila, mga papers nila papunta dito. Parang kasi wala naman akong naaalala sa pagkakaalam ko ng panahon namin na may sinabi ang Canada sa amin na pumunta ka dito sa Canada, mag-aral ka, at after mo mag-aral, bibigyan kita ng magandang trabaho,
at ipipr kita or permanent resident kita. Parang hindi naman ganun. So, di ba dapat ang balikan nila dito yung mga agency na eager na ma-process yung papel nila pa at kumita sila. Baka dapat yung balikan nila, hindi yung isisisi nila lahat ngayon sa government. Tapos marami rin ako napansin ngayon na yung mga international student, basta-basta na lang pumupunta dito. Kasi yun yung trend, kasi yun yung easiest way na mapagtrabaho sila dito, ma-PR sila dito. Nung time ko kasi, ako na lang, isiset ko na lang yung sarili ko as an example. Nung nagpo-proseso, nung nag-decide kami o deciding stage kami ng misis sa pagpunta dito as international student, hindi kami basta-basta, alam mo, nag-desisyon. Kumbaga, marami kang consider that time, yung financial, yung budget namin, yung paano ka nakasurvive within 2 years. Yung plano lang talaga namin is yung buong 2 years. Hindi namin muna inisip na mag-PR kami, mag-apply kami ng magandang trabaho dito. Kasi syempre hindi mo alam yung hindi mo alam yung consequence, hindi mo pa alam yung future pagdating dito. So, ang mindset lang namin is within that 2 years, dapat makasurvive kami. Tapos yun nga, hindi kami nag-up ng abala ng kamag-anak or hindi kami nangungutang or hindi kami nag-loan para lang madala namin dito yung pera at dito namin gamitin at later on, pagdudusahan namin yung pagbabayad nun. So, masabi mo talaga na financially ready kami nung nagpunta kami dito. Ngayon kasi, ng trending, mag-loan, mangungutang sa mga kamag-anak, kasi syempre kailangan na nila makapunta dito sa Canada dahil nga pabago-bago yung rules. Pero hindi nila alam na pagdating dito, hindi gano'ng kadali ang buhay. Kaya nangyayari sa kanila, kaya nahihirapan sila. Nakapangutang ka kasi sa Pilipinas, nakapag-loan ka ng malaki. Yung kailangan mo syempre yung bayaran yun. Tapos in the same time, may mga obligasyon ka rin dito, gaya ng pambayad ng rent, mga utilities mo. So, sobrang hirap talaga kapag yung hindi ka handa financially dito, wala kang paghuhugutan. Kami kasi noon, kahit hindi kami o hindi ako magtrabaho within 2 years, kaya makasurvive kasi nga meron kaming sapat na pera para makover yung stay namin dito. Tsaka nagkataon din, mga time na yun, humukup sa amin, yung tinira namin, sobrang bait at hindi kami talaga, alam mo yung nagbayad ng malaki sa renta ng kwarto. So, isang magandang bagay, isang magandang malaking tulong para sa amin yung decision at nakasurvive kami. Tapos yun nga, napanood ko pa yung parang pagdating sa number of hours ng pagtatrabaho mo bilang isang international student, nagrereklamo pa rin sila. Maswerte nga sila kasi 24 hours yung binibigay sa kanila. Nung time namin, 20 hours lang talaga. Takot pa kami na isagad yun sa 20 hours. Kasi nga, syempre, mayroon din sa study permit namin sa ilalim nun, may mga clause yun, may mga parang may sasabihin sa'yo na restriction na dapat mo lang gawin habang estudyante ka dito sa Canada. Yun nga yung kapag ka nagtrabaho ka outside campus, 20 hours lang maximum. Pero kung gusto mo naman ng mahabang oras, yung gusto mong syempre sagad yung oras ng pagtatrabaho mo, meron doon inside campus. So pag nagtatrabaho ka sa loob ng campus, pwede kang magtrabaho unlimited. Pero hindi ko general yung unlimited. Yung parang syempre more than 20 hours. Yun lang ibig ko sabihin. Pero kasi ngayon, lahat na ng pag-a-adjust ginawa na rin ng government para sa mga international student. Alam din nila naman kasi na sobrang mahal na ng cost of living dito sa Canada. Kaya kahit paano, yung pag-a-adjust nila ng oras, binabase lang. Ipinoproportion lang nila base dun sa load ng studies nila. Siyempre, purpose mo nga dito mag-aral, di ba? So, kung bibigyan ka ng government ng maraming oras ng trabaho sa pagtatrabaho kaysa less yung oras ng pag-aaral mo, paano na lang yun, di ba? Magkakaroon ka ng failing grades, babagsak ka. So, yun lang. Parang, siyempre, di naman yan sasabihin ng government in media, basta may masabi lang. Pinag-aaralan din naman yan. Tinitimbang nila yung mga sitwasyon bilang isang international student at bilang isang worker dito sa Canada. Tapos naalala ko, siyempre 20 hours na nga lang yung allowed kami magtrabaho. Di namin yung sinasagad.
gaya ng nasabi ko kanina, ano pa yun, minsan nagtatrabaho ako, minsan 15 hours lang a week, 16 hours a week. Mas priority namin, yung mga kabatch ko nun, mas priority namin yung pag-aaral over sa trabaho. Kasi syempre, yun yung intent nung namin SOP, Statement of Purpose, kung ba't ka mag-aaral dito sa Canada. Yung mag-aral ka. So, secondary na lang yung after namin mag-aral, kung ma-aprobahan kami ng PGWP, tapos kung mapi-PR kami pa. Although given na yun andun na yung intent mo na after mong mag-aral, yun din yung tatahaking mong landas. Pero syempre, habang nag-aaral ka, focus ka muna dun sa main purpose mo. Actually, naalala ko nun, tumatawag pa yung IRCC sa school na alam kung kamusta yung schooling namin, kamusta yung schooling ko, naka-enroll ba ako as a full-time student, yung mga ganun. Kasi syempre meron kaming parang International Student Council, may department yung SIC na ganun. So, ina-advise nila kami na ito, merong feedback na nanggagaling sa IRCC, kinakamusta kayo, mga ganun. So, noong time na medyo takot talaga kami na magpabaya sa pag-aaral at mag-focus sa trabaho. Ang nangyayari kasi ngayon, napapansin ko, parang full-time worker, part-time student, which is dapat hindi ganun. Dapat full-time student ka as an international student, 5 subjects per semester ang dapat meron ka. Part-time worker ka lang. Yun yung talagang dapat. Kung ililinya mo siya, technically dapat ganun yung nangyayari. Pero kasi ngayon sa mga naririnig kong balita, parang masyado ng nagiging demanding yung mga international student na yun na kailangan, obligasyon kami ng Canada na bigyan kami ng magandang buhay. Parang ang nangyayari kasi, nag-spend kami ng almost 3 times yung tuition fee namin sa mga normal na resident at citizen ng Canada. So parang ang nangyayari, sinusumbat kasi nila yung binabayad nilang tuition sa Government of Canada para bigyan sila ng ibigay yung mga demands nila. Parang kami rin naman, dumaan kami sa ganong pagbabayad ng tuition, ganong kalaki. Pero siguro wala maalala na kabadge ko na nag-demand o nagwelga kasi nga hindi nabigay yung gusto niya. Para kasi para tayong nagiging isip bata kapag hindi nabigay ng magulang natin yung, or kapag dinidisiplina tayo ng magulang natin, nagmamaktol tayo, nagwawala tayo, iyak tayo ng iyak. Parang kasing ganun yung nagiging mentality ng mga yung mga international student. Ayun nga siguro, let's face the reality na after natin mag-aral dito as international student, harapin natin yung kung ano yung magiging kapalaran natin. Kaya nga diba sa statement of purpose natin o yung SOP, nakalagay doon yung mga future plans mo after mag-aaral. Nakalagay doon. Hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko, pero ang nakalagay doon sa future plans ko kung di man ako, or after ko mag-aral dito, babalik ako ng Pilipinas or ng Middle East gamit yung educational experience, international experience ko dito para makatulong ako sa Pilipinas or dun sa kumpanya man na pinanggalingan ko dati. Kasi, siyempre, yun yung intent So, dapat yun yung sundin mo. Parang bonus na lang talaga kung after mong graduate, naghanap ka ng work dito. Siyempre, nung time na yun, nagkataon talaga. Ewan ko kung siguro blessing na natatawag. Kasi nga, nag-COVID, nag-pandemic. Sakto yun yung graduation namin. Di rin kami makalabas ng Canada noon. At siyempre, no choice, kailangan maghanap talaga ng trabaho dito. So, naghanap kami ng trabaho, pinalad naman na nagkaroon. Nakakuha tayo ng trabaho, pinalad tayong ma-permanent resident. Pero kung hindi ganun yung sitwasyon, kung nabago yon, willing naman kaming iwan ng Canada at harapin kung ano talaga yung future na ibibigay sa akin after ko mag-aral dito as international student. At hindi ko syempre kailangan lahat isisi sa government yung future ko. Parang ikaw pa rin talaga yung gumagawa nun. Yan, kung gusto mong ma-messed up yung picture, ayan, magwelga ka, walang pipipigil sa'yo. Kaya lang, syempre, diba,
ang pangit lang tingnan na tayo, yung dayo dito sa Canada, hindi naman tayo pinilit ng Canada na pumunta dito at nag-aral. Tayo yung may gusto nun. Tapos ikaw pa yung mag-welga at magdidemand ng kung ano-ano. Parang ang pangit lang kasi sa paningin. So, yun lang yung aking point of view. Ang reaction ko na hindi ko talaga mapigilan kasi sobrang unfair minsan isipin o mapanood. Parang nakakaumay na minsan. Yun nga, siguro ang maipapayo ko lang, marami pa naman talagang gustong pumunta dito as international student is number 1 talaga, save a lot of money. Pag-ipunan mo yung 2 years na pag-stay mo dito. Huwag kang dumipende o huwag kang maniniwala na sa mga sinasabi ng iba na pagdating mo dito, kaya mong pagtrabahuhan, yung tuition fee mo, yung pambayad sa rent. Baka pwede. Pero sa taas ng rent yun, baka hindi na rin. So, dapat financially ready ka talaga. Huwag kang mang-abala ng tao o huwag kang mag-loan ng pera para gamitin mo sa pambabayad ng tuition fee mo dito. At hindi mo talaga magagaranty na yung kikitain mo doon, mako-cover mo yung pambayad ng loan na kinuha mo o inutang mo sa kamag-anak mo. Parang malabo siguro, malabo sa katotohanan yun. Tapos pangalawa, isipin mo talaga kung ano yung purpose ng punta mo dito. Ano ba yung main reason mo? Pag-aaral ba talaga? Pagtatrabaho, pag-migrate or whatsoever? Baka nakiki-hype ka lang sa trending. Baka kasi yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo, halos sila lahat nandito na sa Canada at napapag-iwanan ka na. Huwag kang sasabay sa mga ganong trending kasi sila ba, hindi natin alam, sila baka financially ready or well-established yung buhay nila. Pero tanongin yung sarili mo, ikaw kakayanin mo ba? Kaya mo ba? Nakasabay ka nga pero hirap ka naman. So parang in the end, wala namang susuporta sa'yo, sarili mo lang din. Tapos siyempre yung pangatlo, dapat meron kang future plans. Yun nga yung nasa SOP natin. Balikan mo, basahin mo ulit yung SOP mo. Baka may nasabi ka doon na future plans. Yun kasi yung guide mo, di ba? So, baka nailagay mo doon, yung kagaya sa akin, babalik ako ng Pilipinas o kung isang bansa ka man manggagaling at doon ko itutuloy yung future ko. Yun, kasi pag nandito ka sa Canada, syempre, huwag mong iaasa na pagka-graduate mo, bibigyan ka ng government of Canada ng magandang future dito. Given na yun. Kapag ka talagang sinuwerte ka at nakahanap ka ng trabaho, gaganda naman talaga yung future mo dito. Pero syempre, paano kung hindi? Magiging homeless ka or mauwi ka sa wala. Uuwi ka ng Pilipinas or ng ibang bansa na luhaan. So, yun lang guys. Yun lang yung aking point of view sa mga napapanood ko na video ngayon. Paano mga guys? Hanggang dito na lang muna uli at see you na lang uli sa ating mga next vlogs. Happy weekend everyone.